Inyo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitby. Hot FM! Ang susunod na programa ay isang bayag na palatuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa mga kapatid na mga Muslim na nakikinig po sa hapong ito, at magandang hapon po sa mga kababayan mga Kristiyano na kung saan ay patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagsagot ng mga katanungan na ipinadala po sa atin. At sa muli po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bago po tayo magsimula, nais ko po munang bigyang daan yung atin pong mga panawagan, ang atin pong tanggapan. Ang Mindanao People Da'wa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. At yan ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga kababayan po natin mga Kristiyano, kayo po ay aming inaanyayahan na dumalaw sa ating tanggapan at saliksikin ng Islam, upang sa ganon tayo ay magkakaroon ng tamang pagkakaalam kung ano po ba ang Islam, ang relihiyon na pinaniwalaan ng mga Muslim. At sa mga kababayan naman po natin na kung saan ay patuloy ang kanilang pagsubaybay sa ating paluntunan, ito pong ating Islamikong palatuntunan sa radio ay maaari na rin pong makita, mapakinggan sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ng ating mga taga-subaybay ay i-type or i-search po yung ating pangalan, Khalid Sanchez, at doon ay inyong makita ang iba't ibang paksa ng ating paluntunan dito po sa Hot FM. At sa mga kababayan natin na kung saan ay nais na maging bahagi ng ating paluntunan, ito po ang hotline number na maaari niyong padalhan ng inyong katanungan. 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. At sa hapong ito, of course, kasama ko rin ang aking mga estudyante ng Comparative Religion, ang grupo ng grupo ng Ulul Albab, the men of understanding. At unahin natin makapagbigay ng kanyang greetings si Brother Alkaka. Brother? Maraming salamat, Brother Khalid. Yes. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum sa mga kapatid kong mga Muslim at sa iba't ibang sekta po ng mga Kristiyano. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay patuloy sa programa ang Talakayin ang Katotohanan. Lumipas man po yung buwan ng Ramadan, ngunit tayo ay patuloy pa rin sa programang ito upang talakayin ang Islam. Ngunit bago po tayo magsimula, ay nais ko lang batiin ang aking kasama diyan sa Malagapas, si Errol Dedicatoria, at sa aking magulang diyan sa Tamuntaka Mother Barangay, si Ama at si Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ko rin ang aking kapitbahay na nakikinig sa hapong ito. Talaga? Si
Bapa Bans, Mm. si Billy Alon, at sa asawa ni Bapa Bans. Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa aking mga kaibigan, Aha. no, sa IUB, Mm. ang presidente ng IUB, si Jan Arif, Hamza, si Jasri, at sa lahat po ng member ng IUB, maging sa member ng Ulul Albab, Good. at sa mga kasama ko sa hapong ito. Mm. Maging sa mga kaibigan kong mga babae, Mm. sila Amira Midangal, Tahara, sila Amira, si Jehanol, at higit sa lahat ay sa kanyang kapatid na si Hanadinol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sunod, si Brother Diabetong. A'udzu billahi minasyaitonir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay lang yan. Kami po ay niniyan po namin kayo na kami ay pakinggan Mm. sa loob ng isang oras sa programang Talakay ng Katotohanan. Tayo po ay magmasid kung ano ba talaga ang tunay na katotohanan. Mm. Ang istasyon pong ito ay nagyayaya sa inyo para kayo ay hindi maligaw sa tamang landas at maligtas sa kamalian. Mm. Bali, sa hapong ito, bago po yung lahat, babatiin ko na lang po Sige. yung mga nakikinig ngayon, mga kaklase ko po dyan sa Polytechnic College, Aha. yung mga kaibigan ko dyan na nakikinig sila ngayon, bro. Talaga, ha? Sinusubaybayan nila ang ating programa sa mga sandaling ito. Alhamdulillah. Pati Ah, teacher mo, nakikinig din. pati yung mga teacher ko dyan, magandang hapon sa inyo dyan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayos. Sunod, si Brother Lolo. Ay, matagal itong nawala. Ngayon, nakakurbata na. Naka ano siya, naka blazer katulad ko. Naka-Amerikano. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi taala jami'an wa barakatuh. Sa mga kababayan po nating mga Kristiyano sa iba't ibang pananampalataya at sekta, at sa mga kapatid po nating mga Muslim, at sa mga jin po, at sa mga tao po sa iba't ibang lugar sa sulok ng mundo, kami po ay bumabati po sa inyo sa talakayan po. Ito po ay tapos na po ang ating Ramadan. So ano po yung turo ng Ramadan ay dapat po natin i-continuous sapagkat napakarami pong taong natigil na ang Ramadan at natigil na rin ang kanilang gawaing mabuti. Assalamualaikum warahmatullahi Siyempre, wabarakatuh. wala nang Ramadan, di wala na rin puasa. Ganun lang kasi. Brother, sunod. Brother Libog. Oh, sige, huwag mo kaming libugin, ha? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inayahan po ka namin ng kwan sa Islam. Ang Islam po, ito ay tunay na relihiyong sapagkat ito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na indad dina indallahi Islam, sapagkat ito ay Islam na tunay. At saka binabati ko po yung nakikinig sa ngayon, yung mga kasama ko na si Ustad Zakaria Yunus sa Pansakalang. Talaga. At saka si Samira Giamil sa Pansakalang, at saka si Malik Giamil. At saka yung kasama ko sa MSU, mga kaibigan ko po si Saddam Sanzaluna, at saka si Saima Sanzaluna, at saka yung matalik ko na kaibigan na si Norena sa Ribukong po nakatira siya, at saka si Jaharama Malangas. Okay, samahan ninyo po kami dito sa Ang Talakay ng Katotohanan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good. Alhamdulillah. Next, Brother Fardan. Brother Fardan. Pakinggan natin ang kanyang boses. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pilapit na. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Unang-una pumunta po ako dito upang makinig at alamin kung ano pa ba ang katuruan sa Islam kahit ako ay isang Muslim. Muli, binabati ko po ang aking mga magulang, Fatima Tumbas, at ang aking mga kapatid. Yun lang. Po.
Salamat po. Okay. Yan ang bagong kasama namin, Brother Fardan. Okay, so ready na kayo? Yes, brother. May babatiin din ako eh. hindi lang kayo ang may binabati. Oo naman, kasi yan yung mga Magtatampo sila. Sa Islam, magtatampo yung mga kapatid natin na hindi natin babatiin. Yes, tama. Tapos nagtitiyagang makinig sa loob ng isang oras, no? Tama, no? Unahin na natin si Engineer Tizan Giamaludin at si Engineer Nuruddin Bila, at of course yung ating isang kaibigan sa Facebook, si Brother Randy Ralya Bernal. yan, maganda kaibigan natin. Inshallah. Binabati kita kapatid, no? Wow, salamat. Si Abu Asraf Dipatuan, binabati niya raw si Fiscal Anwar Masakal ng Cotabato City Hall of Justice at ang kanyang may bahay na si Roslaini Osman Masakal. Si Chanel Torawi Pangkatan, binabati niya ang kanyang mama sa Riyadh. Yusuf Serwela Soliano ng Riyadh, Abdurrahman Ian Mati ng Riyadh, Umi Salam Kalo ng UAE, Efren de la Cruz. Sabi niya, Brother Khalid, unahan na kita sa pagbati ng Eid Mubarak at long live your program. Syukran. Maraming salamat, Brother Efren de la Cruz. Sid Sahaji, binabati niya ang new Muslim, ang bagong Muslim na si Amira ng Las Piñas, Jane Pandangan ng Manila, Nor Giamlang ng Mamasapano, Ismail Akang Pagayao ng General Santos City, Beverly Ang ng Combal or Compostela Valley, si Milan Tagudin Manuel Jr. ng Al-Qasim, Kingdom of Saudi Arabia, Pretty Rose Angela Charles ng Kuwait, Mansor Lasal ng Tabuk, Berge Estolado ng Antique, Lara Lorina ng Tabuk, Lily May Tukananis o Lily May ng Tukananis, no? Hindi pala niya apelido yung Tukananis. Dali Samain Garcia ng Kuwait, Pretty Aida Baginda ng Raja Muda Pikit, Raid Tasil Dondok, no? ng Qatar. That's the Great Mamukaw ng Kingdom of Saudi Arabia, Ismail Abdul Aziz Adlawan, Mariam Libre ng Kuwait, Albab Tura ng Malabon o Albab Tura Malabon, Basilan, Ahmad Gyapar Parang, Zahara Foliente ng Singapore, Abdul Malik Prada Fronda ng Madina, Abu Khalid Angki ng Jeddah, Fatima Rose ng Malaysia, Dot Andan Sharifa Samao ng Riyadh, Alimuddin Abdul Rahim ng Malabang Lanao, Rashid Jihadist Marker, Pablo Duazo Hasan ng Qatar, Saidomar Mambuay ng Nasif, Kingdom of Saudi Arabia, Fatima Vargas Nepomuceno ng Kuwait, Abdul Aziz Fidelino Chua ng Qatar, Abu Sikar ng Riyadh, Ainol Indigin Mamuro ng Barira, Jibril Alvarado ng Riyadh, Norijan Halilo Basilio ng Davao, Anisa Johnson ng Dubai, Zeni Zart ng Kuwait, Siti Rahma Sali Sumail ng Sharif Agwak, Jihad Bulkat, ginabati niya si Ustad Snor B. Yahya ng Damam, President daw ng Muslim Youth Group. Ang dami nga, no? Ang dami bro. Natapos din, alhamdulillah. Okay. So, ready na kayo dyan? Yes bro. Ready na. So, unang katanungan sa hapong ito, nabigyang pansin natin, mula po kay Texter 0915-60-63123. Ano po ba ang nararapat na pag-uugali ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim at maging sa mga hindi Muslim? Naku, napakagandang katanungan nito. Natataon ang katanungan, no, sa panahon natin, sapagkat may mga kapatid tayo, mga Muslim, na kumbaga ay hindi alam kung ano ba ang kanyang pag-uugali na dapat kanyang ipakita sa kanyang kapatid na Muslim, no? Ano ba ang pag-uugali ng isang Muslim sa kanyang kapatid na Muslim? Na kung saan ay
makikita or masasabi nating sinabi ng dakilang tagapaglikha ng Allah sa maluhating Quran. Yes. So ito 'yun, no? Kapag ka ikay isang Muslim, no? Ito dapat ang magiging ugali mo sa kapwa mo Muslim. Ano ito? Ito ang sinabi ng Allah sa chapter 48, ang talata ay 29, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pakiulit, brother. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Yan. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Si Muhammad ang sugo ni Allah, at ang mga tao na sumasama sa kanya ay matatag laban sa mga hindi sumasampalataya. At sila ay mapagmahal sa isa't isa. Yun. Ang sabi ng dakilang tagapaglikha sa maluwalhating Quran, ang mga kasama raw ng propeta, kasi sabi dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya raw ay sugo ng Allah, Muhammadur Rasulullah. Si Muhammad, sugo ng Allah, sabi niya. Walladhina ma'ahu ashidda, sabi niya. Yung mga kasama niya, ibig sabihin yung mga Muslim, of course, ang yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga kasama niya, sabi dito, sila raw ay matatag laban sa mga hindi mananampalataya. Alal kuffar. Pangalawa, sabi niya, at sila ay ruhama, sabi niya, ruhama'u bainahum, sabi niya. At sila ay mapagmahal sa isa't isa. Kapag ka ikay nabilong doon sa flock ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikay mapagmahal sa kapwa mo Muslim. Mapagmahal. Kapag ka sinabing mapagmahal, hindi ka nagmamalupit sa kapwa mo Muslim, kapatid. Yan ang isa sa mga tanda ng kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga kapatid niya ng mga Muslim, hindi niya ito sinasaktan, hindi niya ito minumura, no? Hindi niya ito minamaliit. Yun ang sabi ng Allah. In fact, yun din ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, brother Al-Kaka. Sa Sahih Muslim, sa volume 31, number 6219, ang sinabi ng propeta ganito, Englishin na lang natin, ano po? Sabi niya, sabi dito sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, a Muslim is a brother of a Muslim, sabi doon. Ang isang Muslim, kapatid niya yung isang Muslim din. Kapatid niya, hindi sinabing kaaway. Kapatid niya, hindi pa nga sinabing kaibigan eh. Sinabi doon ay kapatid niya, no? Ang isang Muslim, sabi ng propeta, ay kapatid niya yung isang Muslim. So dahil kapatid niya, ano ito? May karugtong, sabi dito, he neither oppresses him nor humiliates him, sabi niya. Hindi niya ito inaapi at hindi niya ito minamaliit. Hindi niya ito nor look down upon him. Hindi niya ito ipinapahiya, hindi niya ito minamaliit. Yung sabi. Kapag ikaw, sabi niya, sabi ng propeta, ikay Muslim, yung kapatid mo na Muslim, sabi ng propeta, hindi mo ito inaapi, sabi niya. Hindi mo ito ipinapahiya at hindi mo rin ito minamaliit. Yun ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat sabi nga ng Allah sa maluwalhating Quran, ruhama'u bainahum. Sila ay nagmamahalan sa isa't isa. Yung mga Muslim dapat nagmamahalan, no? Kapag Muslim ka
abay, hindi mo dapat na alipustain ang kapwa mo Muslim. Hindi mo dapat na murahin ang kapwa mo Muslim. Hindi mo dapat na pagmalupitan ang kapwa mo Muslim. Sapagkat ang sabi ng propeta, sila ay mga kapatid mo, sinabi niya. At ito pa, dadagdag natin mga kapatid. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magiging tunay ka ba na Muslim o magiging tunay ka ba na mananampalataya kung hindi mo mamahalin ang iyong kapatid katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo? Sinabi ng propeta sa isang hadis din, sabi niya, none of you truly believes, sabi niya. La yu'minu ahadukum, sabi niya. None of you truly believes unless he wishes for his brother what he wishes for himself, sabi ng propeta. Hindi ka magiging tunay na mananampalataya kung hindi mo mamahalin ang iyong kapatid katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Sinabi ng propeta yun eh. Do not envy one another, sabi niya. Huwag kang mainggit, huwag kayong mag-inggitan, sabi ng propeta. Do not inflate prices one another. No? Yun bang patataasan mo siya ng presyo kapag nagbebenta ka sa kanya? Do not hate one another, sinabi ng propeta. Huwag mo raw kasusuklaman yung kapatid mo, sabi ng propeta. Do not turn away from one another, sabi ng propeta. Huwag kayong maghiwalay, no? Sabi niya. Do not undercut one another, sabi ng propeta. Ibig sabihin, huwag mo siyang i-undermine or sabihin natin mamaliitin mo siya. Sabi niya, but be you, sabi ng propeta. O servants of Allah, be you brothers. Sabi ng magiging magkapatid kayo. Kayong mga alipin ng Allah, sinabi ng propeta yun. Kaya nga, nakakalungkot isipin na may mga tao talaga na nagsasabing mga Muslim ngunit hindi niya alam ang kanyang prinsipyo o kanyang stand kapag ang kanyang kapatid na Muslim niya ang kanyang makakaharap. No? Kaya kanyang murahin, kaya kanyang maliitin. No? Ngunit magkaganon pa man, bilang isang Muslim nga, hindi mo dapat ibabalik sa kanya yung mga bagay na masasamang ibinato niya sa iyo. Tama. Sapagkat ang sinabi niya sa chapter 15 no, ng maluwalhating Quran, ang sabi niya ay fasfahi safhal jamil. No? Return evil with so much forgiveness. Okay. So yun po ang ating kasagutan doon po sa isang brother na nagtanong na alam ko meron siyang pinapatungkulan dito, no? Timing ang kanyang katanungan, no po. Mula po kay texter 0916-7192183, sabi niya, good PM po sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo raw ay isang anghel. Sa Islam po ba anghel din si Muhammad? Napakagandang katanungan ito, Brother Alcaka, no? No? Sa paniniwala raw ng Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo raw ay isang anghel. So ang tanong niya ay, sa Islam ba anghel din ba ang paniniwala ng mga Muslim sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isang talata po ang ibinaba ng Allah, no, para maging maliwanag. Ang Allah mismo ang nagsabi, no, patungkol ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamin natin kung siya ba ay anghel. Sa chapter 6, ang talata ay 50. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yan. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. Yan. Napakaganda, no? Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ipabadya o Muhammad, ako ay hindi nagsasabi sa inyo na nasa akin ang mga kayamanan ni Allah. Gayon din na aking nalalaman ang mga bagay na nakalingid. At gayon din, ako ay hindi
nagsasabi sa inyo na ako ay isang anghel. Yun, sabi niya. Wala aqulu lakum inni malak. Sabi niya, hindi ko sinasabi sa inyo na ako ay anghel. Yun ay talata na ibinaba ng Allah na sabihin ng propeta. Yan yung sagot sa kanyang tanong, bro. Ito yung sagot. Hindi siya anghel. Sa Islam po, siya ay hindi anghel. Kung ganun, kung hindi anghel ang propeta, ano siya? Ano siya kung hindi siya anghel? Basahin natin ang sinabi ng dakilang tagapaglikha sa chapter 38, no? Ang talata ay 65. Tingnan natin kung ano ang kanyang posisyon. Ano siya? Hindi siya anghel. Ano siya? Sige nga, kapatid, ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد وما من إله إلا الله الواحد القهار. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Ipagbadya, O Muhammad, ako ay isa lamang tagapagbabala at wala nang iba pang Diyos lamang maliban kay Allah. Ayan. Ang tanging nag-iisa ang pinakamataas sa kapangyarihan. Ayan. Ang sabi dito, ang propeta Muhammad, sinabi niya na siya daw ay isang tagapagbabala. No? Siya ay isang warner. Munzir, sabi niya. Sabi niya, ako, munzir, tagapagbabala, warner, no? Sa English pa. So, hindi pala siya anghel, siya ay tagapagbabala, warner siya. Nagbibigay siya ng babala sa tao. Ano ang kanyang babala na ibinibigay? Ito, sabi niya, wala nang ibang Diyos maliban sa Allah. Yun ang kanyang babala na ibinigay sa tao. Siya pala ay ang lahat ng propeta is ito yung kanilang gawain. Yes, sila ay tagapagbabala. Yun naman talaga ang mga propeta tagapagbabala. So maliban siya ay tagapagbabala, ano pa siya? Ito, sa chapter 7 ng Quran, ang talata ay 158. Alamin natin sa Quran. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Yan, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Siya ang ipagbadya, O Muhammad, o sangkatauhan, katotohanan ako ay sinugo sa inyong lahat. Yan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi dito, sabi niya, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sabi niya, ako ay sugo ng Allah para sa inyong lahat. Kasama dito ang mga Kristiyano, kasama dito ang mga Hudyo, kasama dito ang mga Inchik, pati mga Pilipino, Amerikano, pati mga Jin, Israel. lahat kayo, basta't nabilong kayo doon sa sinasabing nas. Kasi ang in-address dito, ya ayuhan nas. Tama. Kayong sangkatauhan, sabi Hindi ng sinabi na ya ayyuhal muslimun. Yes. Ang propeta Muhammad ay hindi lamang sugo para sa mga Muslim. Siya ay sugo para sa buong sangkatauhan. Sa buong sangkatauhan. Kaya dapat tayo maniwala sa kanya. Kung ano yung mensahe ng propeta, dapat nating paniwalaan sapagkat sugo siya para sa lahat. Siya ay tagapagbabala. Hindi po siya anghel. Ngayon, babalik ko sa iyo ang tanong, kapatid. Sabi mo, ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo si Felix Manalo ay isang anghel. Itanong mo sa kanilang puno kung nasaan ang kanyang pakpak. Kung siya ay isang anghel, saan ang kanyang pakpak? Sapagkat ang anghel Sapagkat ang anghel ay merong pakpak.
Yes. May pakpak yan eh. Tama. Ano ang patunay na may pakpak? Ito sinabi ng dakilang tagapaglikha sa chapter 35, ang talata ay 1. Sabi niya, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Iqra. Ang lahat ng pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah. Ang tanging nagpasimula ng paglikha sa kalangitan at kalupaan, na lumikha sa mga anghel na tagapagbalita na may pakpak, 2 o 3 o 4 na pagkakatambal. Sinabi sa maluwalhating Quran Yes. na nang nilikha ng Allah ang mga anghel, nilikha niya ito na may mga pakpak. Sabi nga niya, Brother Al-Kaka, is masna, Masna. wa thulatha, O 3. wa ruba. 2, Yes. 3, 4. 4. Ang mga pakpak ng So, anghel. Kahit 2 lang makita natin. O, kahit Yung isa sa lang. kanyang, Kahit isa lang. kay Felix mo saan? Buti pa si Superman, may pakpak. Yes. O, siya wala. Tama O, talo siya ni Superman at ni Batman. Si Batman may pakpak din. O, lumilipad, di ba? Ngunit hindi siya nagpagyana siya yung anghel. Hindi siya anghel. So ito, nagpapakilalang anghel, wala namang pakpak. Paano natin diba? paniwalaan? Paano natin paniwalaan na siya anghel? Eh, wala siyang pakpak. Oh. Eh, paano yan? Ayon sa Quran, may pakpak ang anghel. Pero ilulusot niya, sabi niya, bakit? Eh, hindi naman sa Biblia binasa yun, sa Quran yung binasa yun eh. Pwede sabihin niya ganun eh. Sa Biblia namin, maaring maniwala ako kung sa Biblia mo babasahin na ang anghel ay may pakpak. Sa Quran nyo yun eh. Di ba? Sabi ganun. Sige, Tama. Biblia tayo. Bigyan natin siya ng Bibigyan natin ng pagkakataon. pagkakataon. Sa Biblia po, maging ang anghel ay meron ding pakpak. Kung ano yung sinasabi ng Biblia. Yes, kapatid. Sa Biblia, merong iba't ibang uri ng anghel. May anghel na tinatawag na kerubin. No? Kerubin. At ang anghel na ito, meron itong pakpak. No? Kerubin yan. Akong magbasa, bro. Paano natin, saan natin, basahin natin sa Exodus 25, ang talata ay 20. Tingnan natin kung may pakpak itong anghel na kerubin o wala. Sige nga. At ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas. Yun. Pakpak, oh. Tuloy mo kapatid. Na nililiman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak. May mga pakpak talaga. Na ang kanilang mukha ay nagkakaharap sa dakong luklukan ng awa. Ihaharap ang mga mukha ng mga kerubin. May pakpak. So, may pakpak, brother. May pakpak yan so, maging sa Biblia, yung mga anghel, may pakpak din. Meron pang isang uri ng anghel na marami pala, brother. Na ang tawag naman nito, Brother Al-Kaka, ay Sirapin. Yung Kerubin at Sirapin. Ano kaya yan sa atin, brother? Ano ba yung Kerubin? Yung mga anghel yan siya. Ito, meron din itong pakpak. At tingnan natin kung ilan ang pakpak niya. Sa Isaiah 6, ang talata ay 2 Iqra. Sa itaas niya ay nangakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak. 6 na pakpak. O kita mo, maging sa Biblia pala talaga, ang anghel ay meron talagang pakpak ito. Kanina, binasa natin 2. Ngayon naman, 6. 6 ang pakpak niya, no? Mas matindi pala sa Biblia. Sa Biblia sa atin naman, sa Quran, merong 2, merong 3, may 4. Sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Malaika Gabriel,
na siyang kilalang kilala yan ng mga pastor sa Biblia. Yes. Dahil laging nagpapakita yan doon sa kay propeta Abraham, nagpakita si Gabriel. Yes. Kay Moses, ganun din. Kay Jesus Christ, ganun din. At sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpakita rin si Gabriel sa kanya, kapatid. Yes, tama. At ayon sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilan ang pakpak niya? 600. 600. Mantakin mo yan, kapatid. Ang pakpak ng anghel na si Gabriel ay 600 ayon sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ngayon, itong isang ito nagpakilalang anghel, isan ang pakpak niya? Paano ko Kahit ang, isa, wala. paano ko ang kanyang lusot, brother, is may pakpak ako pero hindi nakikita ng mga ganito sa atin na tao. Eh, ang problema kasi, tao siya eh. Di siya Tao anghel. ba siya, no? Tao siya eh. Paano kung sabihin kang nakakita lang sa pakpak ko yung mga anghel? Kung ang nakakita sa pakpak niya ay mga anghel din, Yes. Pero tao naman siya, bro. tao No? siya eh. Tama. Oo, tao siya eh. Hindi siya anghel. Ang mga anghel, hindi katulad sa atin yun. Tao. Yung Yes, anghel, tama. nagkakatawang tao yan siya, pwede yun. Pwedeng maging tao yung anghel. Pero yung tao, wala pa akong nabalita ang taong naging anghel. Si Gabriel, maraming talata sa Biblia at maging sa Quran, Yes. na si Anghel Gabriel ay nag-anyong tao. Oo. In fact, brother, Nag-anyong tao, tingnan mo, basahin natin. Nag-anyong tao siya, brother. Ha? tama. Anghel yan, ha? Si In fact, Gabriel. may sahabat ang propeta Muhammad na madalas kung si Gabriel, Yes. bro, ay nagkakatawang tao, bro, Hmm. is ang kanyang ginagaya parati ay yung si Dayatul Kal. Oh, ang mukha niya. Yes, bro. Oh, kita Sapagkat mo? yung sahabat ng propeta, yun yung pinaka-gwapo, bro. Masya Isa yun sa mga pinaka-gwapo, bro. Bago nakipagkita sa prophet, Yes, Grabe, so, no? bago siya nakipagkita kay propeta Muhammad, ginagaya yung mukha ni Dayatul Kal. So, may patunay ba na ang Anghel Gabriel ay nag-aanyong tao rin siya? Opo. Mabasa po natin yan sa Quran, chapter 19. Ang talata ay 17. Pakibasa, Brother Alcafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Siya ay naglagay ng lambong upang pangalagaan ang kanyang sarili sa kanila. At aming isinugo sa kanya ang aming roh, ang anghel na si Gabriel. Gabriel. At siya ay tumambad sa harapan niya sa anyo ng isang ganap na tao. Ayan, sinabi ang liwanag, no? Yes. Bigla siyang tumambad sa harap ni Maria at siya ay tumambad doon sa anyo ng isang pagong? Hindi. Hindi sa anyo ng isang aso, kundi siya ay sa anyo ng tao. Kaya yung mga anghel, sila ay maaring maging tao. Pero itong tao, wala pa akong narinig o nabasa na naging anghel. Yes, tama. Ito lang si Felix Manalo na sinasabi nilang tao na isa raw anghel. Na wala rin namang Pero patunay. wala namang pakpak. Yes, tama. At walang patunay, bro. Walang patunay. Yes. Masabi nila, hindi, sapagkat ang anghel, ang ibig sabihin niyan sa Hebreo ay messenger. Sabi niya. Opo, totoo po yan na ang anghel sa wikang Hebreo, ito ay malak, no? Malak. Na ibig sabihin ay messenger. Sa Arabic, that is malaika. Yes, or malak. Kasi magkapatid na wika yung Hebreo at saka Arabic. Tama, no? So, malak Malak. sa Hebrew, which is ang meaning niya ay messenger, Messenger. at sa Arabic naman, ito ay malaika, Malaika. na ang meaning ay messenger din. Tingnan mo. Sinabi dito sa isang, balikan natin yung talata na binasa natin, Brother Alcafa, sa chapter 35, ang talata ay 1. Tingnan natin kung sinasabi ba dyan messenger o hindi. Sa kanyang pinakamalapit na, sige, sa Arabic muna, sige. Yes.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. Sa pinakamalapit na Binanggit kahulugan. doon yung salitang rusulan. Yun is Rusulan. Yes. Ano yung rusulan? Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Alkaka? Yes. Ang lahat ng pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah, ang tanging nagpasimula ng paglikha sa kalangitan at kalupaan, na lumikha sa mga anghel na tagapagbalita. Yan. Anghel, Yes. tagapagbalita sila. Messenger sila. Yes, tama. Oh. Rusulan. Plural yan, di ba? Yes, tama, Mga tama. tagapagbalita. So, maging sa Quran, walang problema doon, no? Tama. Pero sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo na si Manalo ay ginawang anghel, malaking problema yun, mga kapatid. Tama. Malaking problema yun. Yes. Malaking problema yun. Kahit si Cristo nga, hindi nagpakilalang anghel. Mahirap paniwalaan. Mahirap paniwalaan yun. Si Cristo nga, hindi nagpakilalang anghel. Tama. Anyway, ang Allah, nagpadala siya ng mga messenger. At hindi lang tao ang messenger na ipinadala niya, pati yung anghel, messenger din yun. Si Gabriel, messenger din yun eh. Tama. Oo. Pero anghel na messenger. Anyway, bro. Ang propeta, tao na messenger. Yes. Oo. Ngayon, kung itong sugo ninyo, tao yun, tapos gagawin yung anghel, Anyway, kung mapatunayan niya, brother, yung kuan mo sa kanya, kung mapatunayan na mayroon talaga siyang pakpak, bakit hindi natin paniwalaan? Okay, oo. Ngunit, Pero tinignan ko yung rebulto niya, may rebulto man yan. yes, Wala namang pakpak eh. Wala talaga. Rebulto? May rebulto yan eh. Bakit Nakita ko, sinabi nung nakita kong rebulto niya, pinakaunang hinanap ko yung pakpak. Kasi sabi ng Iglesia ni Cristo, may pakpak, may anghel daw yan eh. Baka Kaya may ginawan siya ng kwan Oo. Wala talaga eh. Lawit meron, pero pakpak wala yan. Wala. Sige. Mula po kay Texter 0917-9183-911, sabi niya, Salam Bro Khalid at sa mga ulul albab. Waalaikumsalam. Binati kayo ha. Oh. Nakakalungkot po isipin na maraming mga hindi mananampalataya ang patuloy na nagtatakwil sa Quran at sa Propeta Muhammad. Ano po ang dapat na gawin? Humihingi ito ng advice kung ano raw ang dapat gawin sapagkat nakakalungkot daw isipin na marami daw sa mga tao ang hindi naniniwala, no? Maraming kafir. So ano daw dapat gawin? Simple lang ang gawin mo, kapatid. Ganito. Ang advice ko sa iyo, huwag kang malungkot. Huwag kang malumbay. Yan ang advice ko sa iyo. Chapter 5, verse 63, Iqra. 68. أعوذ 5:68. بالله من الشيطان الرجيم فلا تأس على القوم الكافرين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Kaya't wag kang malumbay. huwag kang malungkot, sabi niya. Hinggil sa mga tao na hindi sumasampalataya. Yun ang ang binasa advice ko, bro. natin. Yun ang advice natin. Sabi ng Allah, huwag kang malungkot. Huwag kang malumbay hinggil sa mga hindi mananampalataya. Yes. So, dapat pala hindi tayo malungkot kung ang mga tao ay hindi maniniwala sa Islam, no? Sapagkat hindi natin trabaho na sila ay i-Islamize. Tama. Ang trabaho natin ay ipaalam lamang sa kanila ang aral, at kung hindi sila magmumuslim, abay bahala sila. Tama. Ako nga, masayang-masaya nga ako kung hindi Sa panahon pa nga ni Musa alayhis salam at saka sa kay Isa, bro, kaya ito ay sinabi ng Allah na hanggat hindi sila maniwala sa Torah, bro, at saka sa Injil, is hindi sila maliligtas, bro. Yes. Exactly. Wala. Kaya wala dapat ikakalungkot, no? Ikakalungkot mo kung ikaw mismo sarili mo maliligaw ka. Tama. Pero kung tungkol sa mga taong hindi maniniwala, hayaan mo sila, mga kapatid. Sabi ng Allah, huwag kang malungkot sa kanila. Okay. Texter 0930-9162-145. Good PM.
kailan po magaganap ang araw ng katapusan? Dahil sa Biblia, wala pong nakakaalam, maging si Kristo. Yan ang sinabi sa Mateo 24, ang talata ay 36. Meron siyang dalang talata, Brother Alcaka. No? Oo. Kailan daw ba magaganap ang araw ng katapusan? Ang maluwalhating Quran ay may sinasabing tungkol sa oras, ngunit hindi naman sinabi yung patungkol sa araw kung kailan ito. Dahil sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi na ang katapusan ng mundo ay magaganap sa araw ng Friday. Yes. Araw ng Friday. Ngunit ngayon, walang nagkakalam kung anong oras. Ngunit kung anong oras ito magaganap sa araw ng Friday, yes, ito ang sinabi ng dakilang tagapaglikha sa maluwalhating Quran sa chapter 69. Umpisahan natin, Brother Alcaka, sa 13 hanggang 15 tayo. Anong sa chapter, bro? 69. 69. Baliktarin mo lang, pag-anuhin mo lang naman yan eh. Yes, tama. 69, no? 69. Diyan natin umpisahan sa 13 hanggang 15 tayo. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال Excuse, brother, mali yata ako. Excuse, mali ako, mali. Yes, yes. 33:63. 33:63. Mali ako. Iyon ang tanda ng aking pagiging tao. Yes, pagiging tao. Hindi talaga ako angel, kapatid. Hindi ako angel, no? Hindi ako angel. 33:63. Alamin natin kung sinabi ba kung kailan yung oras na yon, sinabi ba kung kailan ito? Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Allahu Akbar. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ang mga tao ay nagtatanong sa iyo tungkol sa huling oras. yan. Iyong ipagbadya, ang kaalaman dito ay kay Allah lamang. Yan. Yung mga tao raw ay nagtatanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kailan magaganap ang oras o yung huling oras. Yes, alukan nasu anis sa'a. Yan. Mga tao nagtatanong sa iyo tungkol sa oras, yung oras na pagkagunaw ng mundo. Ano ang sagot? Ano ang dapat isagot? Dahil ang propeta, wala namang alam to, hindi nakapag-aral. Wala nga siya. Naghihintay siya ng wahi galing sa Allah. Kung ano ang sasabihin ng Allah, yun ang kanyang isasagot niya. So ano ang sabi? Ang inutos ng Allah na sasabihin ng propeta, sabihin mo, sabi niya, ang kaalaman tungkol dito ay tanging nasa Allah. Sabi niya, innama al-muha indallah, sabi niya. Si Allah ang nakakaalam tungkol sa oras kung kailan magaganap ito. Pero ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niya ang araw. Alam niya, no? Araw ng Friday. Alam niya, araw ng Friday 'yon. Pero kung anong oras ito magaganap sa araw ng Friday, yun ang hindi ipinahayag sa propeta. Ni-reserve yun sa Allah. Ngayon, sa panahon ni Jesus Christ, punta natin si Jesus Christ, itong dalawang ito, hindi alam ni Kristo. Yung araw at ang oras. Hindi alam ni Kristo yan. Yung araw ng pagkagunaw ng mundo at yung oras ng pagkagunaw ng mundo, hindi ipinahayag yan kay Kristo sa kanyang kapanahunan. Sa propeta, ipinahayag ang araw, ngunit ang oras, hindi naman sinabi. Pero sa panahon ni Jesus Christ, yung dalawa hindi niya alam. Yung oras at araw, hindi alam ni Kristo yun. Wala silang kaalam. Wala. Anong patunay? Basahin natin sa Mateo 24, ang talata ay 36. Tingnan natin kung alam ni Kristo. Ikra. Ngunit tungkol sa araw. Araw! Araw at oras. Dalawa, no? Ngunit tungkol sa araw at oras, ano daw? Ay walang makakaalam. Yun. Maging ang mga anghel sa langit
Kahit ang anak. Kahit ang anak, matindi. Yes. Kundi, Ang ama lamang. yun, Diyos lang daw. Sa panahon ni Kristo, hindi ipinahayag ng Allah kay Kristo na maalaman niya yung araw at ang oras. Ngunit pagdating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinahayag sa kanya Friday yan. Pero yung oras, hindi mo alam kung kailan magaganap yan. No, hindi mo alam. Totoo na may mangyayaring pagkagunaw. In fact, itong araw na ito, no, ito ay masasabi nating magsisimula ito, kapatid na Al-Kaka. Yes, brother. Sa isang Actually, may mga palatandaan ito siya, bro. May maraming palatandaan. Ngunit ang pagkagunaw ng mundo ay magsisimula sa isang ihip. Ihip. Yes, tama. Sa isang ihip. Yes. Anong ihip ito? Ito ay ihip ng hindi. Ano? Hulaan nyo. Tandadan. Ihip ng trompeta. Kasi merong first and second blow. Unang ihip at pangalawang ihip ng tambuli, trompeta. Sa unang ihip ng tambuli, Ang Matedum is yung mga mananampalataya. basahin natin sa chapter 69, ang talata ay 13 hanggang 15 tayo. Magsimula ka sa 13, kapatid, Yes. hanggang 15. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, At sa sandaling ang tambul ay hipan ng isang matinding pagsabog sa unang hihip. At ang kalupaan at kabundukan ay matinag sa kanilang lugar. At mayanig at madurog sa minsan lamang. 15. At sa araw na yaon, ang dakilang pangyayari, ang muling pagkabuhay ay magaganap. matindi, no? Yes, Maging sa Biblia, talagang mabasa mo na merong tinatawag na first blow of trumpet. At sa sandaling ang tambuli ay hipa ng matinding pagsabog sa unang ihip, at ang kalupaan at kabundukan ay matinag sa kanilang lugar at mayanig at madurog na minsan lamang. At sa araw na yaon, may sinasabing araw. Kaya ang sinabi ng propeta, yun ay araw ng Friday. At sa araw na yaon, hindi sinabing at sa oras na yaon, no? Sa araw na yaon, ang dakilang pangyayari ay magaganap. Ito na yung, patay na lahat. Gunaw na lahat eh. Kasi sa second blow of trumpet, yun na yung pagtayo natin mula sa ating libingan. At meron ding description ito, mga kapatid, no? Kapatid na nagtanong, meron ding tinatawag na description kung paano ba magaganap itong isang bagay na ito na kung saan kahindik-hindik, no? Isang bagay na kahindik-hindik ito, mga kapatid. May description ng ano dito. Simulan natin, Brother Akaka, sa chapter 81, ang talata ay 6. 1 hanggang 6. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش هشرت وإذا البحار سجرت. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, pasa-pasa kayo, ha? Sige, kapag ang araw ay tiklupin yan, at mawala ng matitiklop pala ang araw at mawawala ng at kapag ang mga bituin ay mga laglag, malalaglag pala ang mga bituin. At kapag ang mga bundok ay maglaho, ibig sabihin mawawala, mapulverize. At kapag ang mga buntis na kamelyo ay mapabayaan. At kapag ang mabamangis na hayop
ay titipunin ng sama-sama. Grabe, no? Yan yung suratu takwir, no? Ang pagtitipon. Matindi. Isa yan sa mga description na kung saan ay sa pagkagunaw ng mundo, mawawala ng liwanag yung araw, kapatid. Tapos yung mga bituin, malalaglag, mantakin mo yan. Ang mga bundok, maglaho or mapulverize, mantakin. Bundok, hindi basta-basta nga ipopulverize yan. Gagamitan mo pa ng kahit Scud missile, hindi kaya ipulverize yung bundok eh. Pero matindi ito, no? Pati yung mangyayari, bro. Yes, exactly. Oh. At maging sa Biblia, meron ding sinasabing kawakasan ng lahat ng bagay. Sinasabi rin sa Biblia yun eh. Sa Sipanyas, 1 ang talata ay 18 ikra. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto ay hindi makapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Yun. Tuloy. Sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Grabe, no? Isang kakilakilabot na wakas. Lahat daw ng mga taong nagsisitahan sa kalupain. Ngayon, ang tanong mo, kapatid, kung kailan magaganap ang araw ng katapusan, ang sagot ko ay Friday. At kung anong oras ito, walang nakakaalam. Napakaraming signs. Pero kung isa-isay natin, yung oras hindi kakayanin. No? Kaya diretso tayo sa sa sunod na tanong. 0998-6163-91981. Good PM. Ako po ay isang Kristiyano at naguguluhan po ako kung ano talaga ang katotohanan. Tulungan niyo po akong mabatid ito. Masyaallah. Alam mo, ilan lamang sa mga Kristiyano ilan lamang sa mga Kristiyano ang nagtatanong ng ganito eh. Naguguluhan siya kung ano raw ba ang katotohanan, sabi niya. Yes. At humihingi sa atin ng ayuda kung paanong mabatid ang katotohanan. Ito ang kasagutan ko, kapatid, kung ano ang katotohanan. Chapter 31 verse 30 ng Quran. Yes. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Sapagkat si Allah, siya ang katotohanan. siya ang katotohanan. At lahat ng anumang kanilang tinawagan, sinasamba, maliban pa kay Allah, ay huwad. Yan. Ang liwanag, mga kapatid, no? Sa maluwalhating Quran, sinabi mismo, sabi niya, Zalika bi anna Allahu huwal haq. Sabi niya, sapagkat si Allah, siya ang katotohanan. Sinabi ni Kristo sa John 8 verse 32, sabi niya, hanapin ninyo ang katotohanan. Seek the truth. Seek the truth, Yes. for the truth shall set make you free. Yes. So ang tanong, ano ang katotohanan na sinasabi ni Kristo na hanapin natin? Sabi ni Kristo, hanapin mo ang katotohanan. Sabi ng Quran, Zalika bi anna Allahu al-haq, sapagkat si Allah, siya ang katotohanan. Bakit sinabing si Allah ang katotohanan? Simple lang. Yes. Sapagkat sinabi niya, ang anumang inyong sinasamba maliban sa Allah ay peke. Siya mismo nagsabi. Grabe, no? Huwad, sabi niya. Peke. Kaya siya ang totoo. Dahil ang sinasamba ng tao maliban pa sa Allah, ito ay walang katotohanan doon. Peke yun. Huwad. Maging si Kristo na ginawang Diyos ng tao, yung pagka-Diyos niya ay peke. Bakit? Dahil hindi naman Diyos si Kristo eh. Ang Diyos, totoong Diyos, si Allah. Yes. Maging si Jesus Christ nung siya'y pumarito sa lupa,
pinapaalala niya sa tao ang kaligtasan. Na ang kaligtasan ay makakamit ng tao ito sa pamamagitan ng pagkilala sa tunay na Diyos, yung nag-iisa at tunay na Diyos. Yun ang kaligtasan na sinasabi ni Kristo. Tingnan mo, basahin natin sa Juan 17, ang talata ay 3. Sabi niya, Ikra. At ito ang buhay na walang hanggan. Yun. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesus Kristo. Hesus Kristo, sabi niya. Ang buhay na walang hanggan, sabi ni Kristo. Sabi niya, ang buhay na walang hanggan. At ito ang buhay na walang hanggan. Tumingala pa siya sa langit eh. Tumingin pa sa langit eh. Ang buhay na walang hanggan, sa makatuwid itong kaligtasan ng tao, sabi niya. Ito raw yung pagkilala ng tao sa nag-iisa at tunay na Diyos. Sinabi niya, nag-iisa, tapos tunay pa na Diyos. Dahil maraming Diyos na kinikilala ang tao, pero hindi naman tunay. Tama. Ang Diyos na tunay, nag-iisa lang at hindi marami. Yes. Kaya binigyang diin ni Jesus Christ sa kanyang salita, na ang tunay na Diyos, nag-iisa. Yes. At sabi niya, ang pagkilala mo dito, sa nag-iisa at tunay na Diyos, at pagkilala ninyo sa akin, sabi niya na isang sugo ng nag-iisa at tunay na Diyos, sabi ni Kristo, yan ang kaligtasan ng tao. Yan ang buhay na walang hanggan. Ang pagkilala sa nag-iisa at tunay na Diyos. Ang tanong ay ganito, kilala mo ba ang nag-iisa at tunay na Diyos? Yes. Masabi mo ba, kapatid? Yes, masabi mo ba, kapatid, na kilala mo si Brother Khalid kung hindi mo alam ang pangalan ko? Tama. Yes. Ganun kasi. Kilala mo si Brother Khalid? Yes. O kung kilala mo siya, anong pangalan niya? Tama. Ngayon, sabi mo, kilala ko yan. Pero hindi mo alam ang pangalan ko, hindi mo ako kilala. Ngayon, ang sabi sa Biblia, ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ka, nag-iisa at tunay na Diyos. Makilala. So ngayon, ibig sabihin may pangalan siya. Yes, tama. Dahil papaano mo masabing kilala mo ang nag-iisa at tunay na Diyos kung hindi mo alam ang kanyang pangalan? Ano ang kanyang pangalan? Yes. Ano ang pangalan niya? Ang liwanag eh. Mismo sa bunganga ni Kristo, lumabas yung pangalan ng Diyos na yun eh. Ito, basahin muna natin sa Quran kung ano itong pangalan ng Diyos na ito. Sa chapter 19, ang talata ay 36. Sabi niya ay ganito. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budun. Napakaliwanag. Sabi niya, sabi ni Kristo, wa inna Allah, ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Si Jesus ay nagsabi, at katotohanan si Allah. Yun, sabi niya, at si Kristo nagsabi nito, ipinahayag ng Allah yan eh. Na sinabi ni Kristo, at katotohanan si Allah, sabi niya, wa inna Allah rabbi. Wa rabbukum. Wa rabbukum. At inyong Panginoon. At katotohanan si Allah, sabi niya, aking Panginoon, at inyong Panginoon. Yun. Si Allah, binabanggit niya yung pangalan, Allah eh. Ngayon, maaaring sabihin ng ating kapatid na tanong, sa Quran mo binasa yun, hindi sa Biblia. Tama. Oo. Saan ang Allah? Sa Biblia. Tama. Saan ang Allah? Sa Biblia. Yes. Simple lang yun. Diba sa Mateo, sabi doon, yes. Iloy lama sabaktani. Nang kanyang pinakamalapit na kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Yung salitang Iloy, sa Aramaic, yan ay Diyos ko. Kapag tanggalin mo yung ko, ititira mo yung Diyos, sa wika ni Kristo, yan ay Ilah or Allah. Elohim sa Hebreo. Elohim. Or Ilah. Which is Allah. Ilah sa Aramaic. Binabanggit. Hindi sinabing Jehovah. Hindi sinabing Yahweh. Yes. Hindi rin sinabing Jesus. Kundi Ilah, Allah, yun ang Diyos ni Kristo. At ang sabi niya, yun ang buhay na walang hanggan, yun ang kaligtasan ng tao. Ano ito? Ang makilala mo ang nag-iisa at
tunay na Diyos. Makilala mo. Kaya dapat malaman natin ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay walang iba kundi si Allah. At si Allah ang katotohanan. Yan mismo, yan ang dahilan kung bakit lumipat ako ng reliyon, kapatid. Kaya po, diyan namin iniimbitahan yung ating mga kababayan, mga Kristiyano. Mamulat na po tayo sa katotohanan, mga kababayan. Ano po? Huwag po tayong magbubulag-bulagan. Huwag po nating patuloy na ipikit ang ating mga mata sa katotohanan. Pinagpipirahan lamang po tayo ng mga pastor, mga parit, mga ministro na yan. Yan ang katotohanan. Pinagpipirahan lang tayo nila. Wala, totoo yan. No? Nakakahiyang magsimba kung wala ka maibigay na abuloy. No? Pinagpipirahan lang talaga. Ang tunay na relihiyon, hindi ka pinagpipirahan. Ako, alam ko yan dahil galing ako dyan. Dati akong Kristiyano eh. Kaya dito na tayo sa Islam sapagkat ito ang tunay na relihiyon. Nandito ang pagsamba sa tunay na Diyos. Dito ang kaligtasan natin. No? Kaya dyan namin kayo iniimbitahan. Pero wala na tayong oras eh. Kaya magpaalam na kayo, mga kapatid. Paalam na kayo, bro. Sige, mga kapatid. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at sa iba't ibang sekta po ng mga Kristiyano. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay nag-aanyaya sa inyo na makinig sa palutuntunang talakayin po ang Islam upang nang sa ganon ay malaman nyo kung ano ang aral po sa Islam at kung ano po yung tunay na turo ni Hesus Kristo. Tayo po ay magsama-sama ulit sa sunod na Sabado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Brother Dayabito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang hapon po sa kapatid nating sa Christian. Yes. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ulitin natin, hindi nagpapalubot, nagpapasalamat yun, ha? Sige. Kami po ay okay lang yan, lubos lubos na nagpapasalamat sa isang oras na pagtsatsaga po ninyo sa amin na kami ay pakinggan sa Stasyong Talakay ng Katotohanan. Hanggang sa sunod po, ganito pa rin oras, alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. At wassalam. Binabati ko nga pala ulit, brother, si Papa Vance. Sabi niya, batiin ko lang daw. Si Papa Vance at sa kanyang bayaw na si Billy Alon. Bismillahirrahmanirrahim. Ako po'y kasalukuyang nagpapaalam po. Ako po ang yung tagapaglingkod, si Haji Lolo. Hindi ko po hangad. Hindi namin po hangad nasaktan na inyong damdamin. Ang sa amin lang po ay may parating ang tunay na katuruan ng tunay na dakilang tagapaglikha. Hindi po tulad ni Pablo at Pastor Pari na nandadaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. 1 second, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Kasalukuyan po nagpapaalam po kami si Sandiali S. Jainal. Alias? Tinatawag po niya ako ng alias. Ano bro? Bro, Jainal mo, bro. Kaya yan ang trademark mo, dapat ipagmalaki mo yan. Sabado, huwag kayo maguluhan sapagkat ito ay relihiyon. Huwag ka maguluhan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sige, next. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat ito po ang unang pagkakataon na ako po ay naparito. Alhamdulillah, marami po akong natutunan kahit ako ay isang Muslim na. Alhamdulillah, syukran. Allahu Akbar. At ako po humihingi ng kapatawaran sakaling may mga nabitawan tayong masakit sa inyong pandinig. Ano po? Ang amin po ay ang after po namin ay maipahayag sa inyo kung ano ang katotohanan. Nawa ay magiging batayan ito, no, sa ating pagsasaliksik para po sa ating kaligtasan. At hanggang dito na lamang po. Tayo po ay pansamantalang magpapaalam hanggang sa muli sa mga kapatid natin na hindi nabasa ang kanilang mga katanungan. Inshallah sa susunod na palatuntunan. Maraming salamat.
Ito po yung lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na programa. Anuman po ang kanilang natalakay ay